Ate, kapos na ako ngayon dahil sa ginagawang medication sa akin ngayon, te. So, may sakit ka? Karma mo yan. Ma! Totoo naman eh. Sinisingil na siya dahil sa pagiging makasalanan niya kasi nga, bakla siya! Ma! Walang mali sa pagiging bakla! Mortal na kasalanan yun sa Panginoon! Sa Panginoon? O sa mga taong tulad nyo na mapanghusga? Buti naman, Tito, dumalaw ka. Anong gusto mo? Gusto mong juice? Or coffee? Okay lang ako. Okay lang? Tito, na-miss talaga kita. Anong Facebook mo? I-add kita. Hindi na tayo nakakapag-usap eh. Ay, Ma, si Tito Andy bumisita. Buhay pa pala yung baklang yan. Ma, respeto naman. Ate, pumunta ako dito para humingi sana ng tulong sa'yo. Ate, kapos na ako ngayon dahil sa ginagawang medication sa akin ngayon, te. So, may sakit ka? Karma mo yan. Ma! Totoo naman eh. Sinisingil na siya dahil sa pagiging makasalanan niya kasi nga, bakla siya! Ma naman, tama na. Totoo yun! Dati pa, hindi na siya katanggap-tanggap dito sa pamilyang ito. Namatay nga si mama at papa eh, na hindi tanggap yung pagiging bakla niya! Ma, tama na. Kaparusahan mo yan. Dahil sa pagpili mo sa kasarian mo kaysa sa pamilya mo. Tapos ano ngayon? Ano? Hihingi ka ng tulong? Tulong! Saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo, ha? Saan? Umalis ka na! Matagal na ako wala kapatid! Matagal ng patay! Umalis ka na! Tama na! Umalis ka na! Ate, Ma. ate, aalis na lang ako. Sorry. Sorry kung hanggang ngayon mali pa rin yung tingin nyo sa desisyon ko sa buhay. Pasensya ka na. Ikaw na lang kasi ang malalapitan ko eh. Sorry. Ma, grabe ka naman kay Chong. Ma, irespeto mo naman yung desisyon na pinili niya patungkol sa kasarian niya. Wala kang alam, anak, kung bakit gano'ng kalalim yung galit ko kay Andy. Eh, mas pinili niyang iwan yung pamilya namin at piliin yung pagiging bakla niya? Iniwan niya si mama at papa! Lumayo siya dahil sa pag-aakalang maiintindihan niyo siya. Ma, walang mali sa pagiging bakla. Mortal na kasalanan yun sa Panginoon! Sa Panginoon? O sa mga taong tulad niyo na mapanghusga? Na hindi naiintindihan kung ano yung nararamdaman nila? Ma, tao din sila. Walang mali sa kanila. May mali sa pag-iisip nyo. Hindi nyo matanggap na totoo yung nararamdaman nila sa sarili nila. Ma, mas mahirap para sa kanila na piliin kung ano yung nasa puso nila dahil sa mapanghusgang mundo na to. Pero pinipilit nilang magpakatapang at magpakatatag dahil binibigyan nila ng
mahalaga yung buhay na ibinigay ng Panginoong Diyos. Ma, 2024 na. Ibahin mo na yung pag-iisip mo pagdating sa mga bakla. Pamangkin? Chong, kamusta? Okay naman. Tara, pasok. Chong! Chong! Anong nangyari sa'yo, Chong? Chong! Bakit? Tulong! Chong! Chong! Tulong! Tulong! Chong! Chong! Chong. Chong, kamusta? Okay lang naman, pamangkin. Salamat pala sa paghatid mo sa akin dito sa ospital. Buti na lang, Chong, dumating ako. Si mama mo, naintindihan ko ang galit ni ate sa akin. Iniwanan ko sila mama at papa para piliin ang pagiging bakla ko. Hindi kasi nila matanggap yung kasarian ko noon. Chong, walang masama sa pagiging bakla mo. Mali din ako. Hindi ko sila inunawa. Basta lang din ako umalis. Siguro, kung naipaliwanag ko lang sa kanila ng maayos, hindi sana ahantong sa ganito. Siguro, mas nalagaan ko pa ang lola at lolo mo sa pagtanda nila. Pero hindi ko man lang sila nakita bago man lang mawala sa mundo. Pamangkin, pakisabi sa mama mo. Humingi ako ng tawad. Abot langit ang paghingi ko ng tawad sa kanya. Mahal na mahal ko siya. We really did our best para maging maayos ang health ni Andy. Pero talagang malala na ang cancer sa loob ng katawan niya. And sad to say, araw na lang ang binibilang natin sa buhay ni Andy.
Tito Andy nasa ospital. Ang sabi ng doktor, may taning na daw yung buhay niya. Sa huling sandali mo, hindi mo nabigay yung kapanatag ng looban. Kapatawaran ang hinihingi mo, Andy. Patawarin mo. Sorry. Paano ma-realize ko na? Sorry, Andy. Sorry.
You will see your reflection